Hi mga ka-Berks! Today's video ay gagawa tayo ng shoe rack. Ayan o. Naporma ko na siya pero wala pang mga divider. So gagawa tayo, magkakating tayo. At yan, ang ginagamit ko dyan ay 1/2 na plywood, yung marin. Okay, so umpisahan na natin. At nilagyan ko rin ng yung para at least hindi mag-angle siya. Yan. So lalagyan natin siya ng pangdikit. Yan o. Para at least talagang kakapit yung ating project. Ayan, yan o. So wood glue. Yung sa kabila naman, nilalagyan ko ng pang-angle. Yung 45 para at least hindi siya gagalaw kasi ako lang mag-isa eh. Yan o. So ayan, nag-umpisa ako dyan maglagay o. Lagyan ko ng wood glue tapos pagkatapos ng wood glue, lagyan natin ng screw. So ayan. O, didikit natin yan. Pagkatapos niyan, lagyan natin siya ng clamp. Yun, maganda talaga yan. Magandang panggamit para at least kahit wala kang helper, talagang siya nang kakapit dyan. 45 talaga, angle 45 degrees talaga siya. Hindi talaga siya makabitiw. Mas makabitiw pa yung shota mo. So ayan. So kailangan mo lang i-secure talaga siya na naka-kuan siya, naka-level. Kasi pag hindi, ayun. Pero pwede mo namang i-adjust din. Siyempre, pwede mo i-adjust kahit hindi siya naka-level kasi hindi pa naman tumitigas yung glue niyan. Yung ginagamit kong wood glue. So ayan oh. So di ba, tingnan niyo lang ang paano ko ginagawa siya. Yan, tapos ngayon, barina muna para hindi siya mag-break. Kasi mahirap kasi 1/4 lang ang ginagamit ko. So ibarina ko muna siya para sa screw. Yan. Bago siya lagyan ng screw. Tapos yung screw na ginagamit ko dyan is 1 1/2 lang. Pero yung sa 3/4, yun ang ginagamit ko, yung 2 inches. So ayan o, binabarina ko muna para at least hindi siya mababasag. Okay, dugi. Ang aking dugi, oh. So ayan, kunin mo natin yung yung mga screw. Yan yung screw, oh. Yan, 1 1/2 ang ginagamit ko dyan. Yan. Oh. Black screw. Maganda siya. Tapos yan, i-screw ko na yan siya. Yun oh. Oh. Diba? Oh. Oh, tapos yan sa baba naman. So, tatlo lang nilalagay ko dyan. Tatlo. Tapos sa kabila naman sa kuan maya. Muli pa sa plywood nga ko ano? Plywood ba nga ordinary? Ka uban mga took up. Lagi? Ito, mga ka mo? Ayan, lapit na.
May bagyo eh. Konti na lang, oh. Malapit nang matapos ang aking shurak. Yan, oh. Konti na lang. Ilang piraso na lang? 1, 2, 3. 4 na lang na piraso ang kulang. Yan, oh. Tapos na rin itong aking shelf, oh. Yan, oh. Yan. Dalawa. Tapos ito. Yan. Bag din yan. Lagayan ng mga bags. Yan, ito naman sa mga sapatos. Kasi nagkalat yung sapatos doon. Luma at bago. Yan. So, ito tayo, tapos na ito pinturahan. Yung sa ilalim niyan is sanding sealer at spar varnish. Tapos sa labas, pintura. Yan, oh. Yan, pintura. Pero parang bagay din siya. Oh. Tapos makinis sa loob, oh. Ang kintab, oh. Spar varnish yan. Spar varnish. At saka, kuwan lang, yung sanding sealer. Konti na lang. Ito nga pala yung siliha na ginagamit ko, yung 120 ng una, 120. Tapos 240. Tapos pwede pa 300, yung 300 plus para at least pinong-pino talaga siya. So for now, ganyan. Yung 120 muna ang ginagamit ko dyan na pangliha para at least matanggal talaga yung mga fiber. So yan. Tapos ginamitan ko ng yung kahoy para at least hindi masakit pag tumawak yan, oh. Oh, yan. So, ply siya, plywood. Parang yung maliit na piraso para may hawakan ka kasi mahirap magliha kung walang hawakan. Tapos na, magliha. So maglagay na naman tayo ng pati para makinis ang kanyang aging. Lagyan na ng pati yan. Dito.
Ito nga pala yung ginagamit ko na pati, wall pati, na pwede siya pang simento at saka pwede siya pang kahoy. Maganda siya kasi hindi siya madaling tumigas. Hindi kagaya nung yung mga ginagamit na iba na talagang nagmi-mix. Iyan parang mix na siya at matagal siyang tumigas, so pwede siyang laro-laruin. Para siyang parang simento, pang simento lang din siya Mahal man itong at saka pang wood. So maganda siyang gamitin. mahal. Oo. Ya, mas nindot pa mo ni resulta ni ngani? Sabunan lang yan, Kwan. Oo, mga bangag ba? Puti lang yung guys, no? Ada nga tayong bigyan na may Lagi po. Tapos na. Pintura na lang, liha, tapos pintura. Oh. Isanding muna. Ayan. Yun, oh. Malapit na matapos ang shurak. So, umpisahan na natin ang pagpintura, mga ka-Berks. Yan, kulay brown ang ginagamit ko dyan para at least kasi sapatos naman siya para hindi madaling madumi. So, yan, oh. Ang ganda. Madali lang yan kasi ginagamit ako na ng roller. So, mga hanggang second coat lang ako niyan o third coat. Pwede na siya third coat. Pero, depende sa resulta niyan. Kung medyo manipis pa, ulit-ulitin natin. Ayan, tapos na. Oh. Oh. Pero kailangan pang patuyuin yan. At saka kasi ang amoy. Grabe talaga ang amoy nito. Mga 3 araw bago mawala yan eh. Pag pinasok mo yan sa kwarto, nako. Grabe. Ang tagal mawala niyan. So ito na yung finished product. Thanks for watching.